scooter na pasok sa pang-araw-araw na gamit. That's one of the newest scooters na manggagaling sa Kymco. This is the Kymco Agility Eco 125. Bago natin pag-usapan yan at yung mga iba pang bagong motor, be sure nakasubscribe kayo sa lahat ng mga pages ng channel ng Motor na Iwan para siguradong updated kayo. Malaking tulong ang inyong mga like, comment, and share para siguradong mas maraming nararating ang mga videos natin at ma-update kayo at the same time. So this is the Kymco Agility Eco 125. Ang entry ni Kymco pagdating sa mga daily scooter riders na. So obviously, looks muna pag-usapan natin. Obvious, this has that sporty type na identity, medyo forward moving, lahat ng mga angulo, matapang yung DRLs. You have the beak right here, LED lights, tapos yung fender nun sa harap na gulong, malaki na rin. And then looking at it from the side, it has a shorter wheelbase kumpara sa mga na kasanayan natin ng mga 125cc. And then wala tong mga aggressive decals, but in fact, you just have a branding ng Agility na embossed na rin, mga brother. Yung kulay niya, okay to. Actually, maganda yung kulay ng silver. You also have the brown and then the gray to choose from. And you have the huge grab bar, actually top box bracket na to. And yes, mga brother, the top box is already included when you purchase the Agility Eco 125. It's not a promotional item. Kasama talaga siya sa buong motor. Sa likod, malaki yung kanyang rear fender. And then, meron na rin tong built-in na mudguard. And then for the engine, mga brother, this has a 125cc engine. Sa mga susunod na videos natin, i-check natin to, i-test natin to sa real world. But reportedly, according to Kymco, you can have as much as 53 kilometers per liter when it comes to the fuel efficiency ng motor na to. Matipid yun, ha? So kung pang daily commute mo, pang hanap buhay mo, pang delivery rider car, you just use this motorcycle for your commute to work, matipid yun. At saka isa pang mga advantage na to is the fuel capacity for this one. If I'm not mistaken, this has the biggest tank. Kasi this can fit 9 liters worth of fuel. So that's over 470 plus kilometers sa isang full tank. Napakatipid nun. So pagdating sa brakes, mga brother, sa harap, meron tayong disc, round disc lang, 2-pot caliper. Pagdating naman sa likod, let's see. Oh, disc brake pa rin. Okay yan, ha? Bonus yun. Kasi sa iba, di ba, drum brake. At least sa likod, disc brake pa rin siya, mga brother. Single pot caliper pagdating sa likod. Suspension, we have rear shock right here. And then, sa harap naman is the usual telescopic fork. Actually, hindi ko pa ito talaga masyadong na-ride kasi patag yung test ride area natin dito. But it has that decent amount of bounce pagdating sa suspension. Pero again, mas malaman natin yan kapag dinagana natin to sa mga iba't ibang uri ng kalsada sa metro, sa Pilipinas. So update ko kayo dyan once we have the actual unit available sa atin for us to really test it and give you the actual performance. Sa gulong, we have 90/90 by 12 sa harap. Tapos pagdating naman sa likod, we have 10-inch mags. At ang sukat naman ng gulong neto sa likod is 190 by 10. So yung iba, alam mo na, magre-react pagdating dun sa 10-inch mags, mga brother. Pero ako, having used a 10-inch mag sa ibang motor ko dati, wala namang problema yun. Actually, it aids in terms of acceleration kasi mas maliit yung diameter ng gulong na kailangan umikot. And it also helps when you have that smaller diameter when it comes to your tires, mas matipid siya sa gasolina, mga brother. And then sa riding position, I am 5'10" in height. Pwede nyo akong gawing tansyahan. You can use me as a reference. Pero ito, isa to sa pinakamababa, if not pinakamababang seat height na nasakyan ko. Sobrang nakabend yung legs ko. Tamang-tama lang yung lapad ng upuan niya. Actually, malapad siya. And then you have a huge gulay board dito. So kung ikaw ay delivery rider or yung someone lang na laging namimigat, kailangan mo na extra space, okay to kasi malaking gulay board niya with may bonus ka pang utility hook dito, mga brad. Ayan, that you can fold if in case hindi mo talaga siya gagamitin. But the seat, the ergonomics, okay siya. Tingnan natin kung sa sayad. Yon. So kapag sagaran nga lang siya, yung turning radius sasagad mo, usually nangyayari to pag mga traffic singitan. At least sa height ko, mga brad, kailangan mong iiwas yung hita mo
para hindi siya tatama sa brakes o kaya sa manibela. Ayan, it doesn't clear for me. Pero, okay naman, yung handlebar niya, mas malapit sa rider, relax riding position pa rin. Yung upuan ng angkas, malambot din naman at saka malapad. And the bonus top box, nakasama na nga siya pag binili mo, meron na rin siyang backrest. So may sandagan na rin yung angkas mo. And then for the features, unahin na natin yung mga practical features. In front, we have a couple of huge front pocket. Kasya ang mga malaking inumin dyan, yung mga itipong 1 litro. For both of the front pocket, we already have a USB charging port, USB at saka Type-C. Kasama na yan. And then yung ating LCD screen, very visible, very basic as well. Built-in voltmeter, we have the speedometer, the RPM reading, at yung mga iba pa. So, pretty basic, pretty much practical in terms of what you need on your daily ride. Sa ating engine ko or sa ating compartment, ito siya. I don't think you can fit a full face helmet. Open face pwede kasi nakita natin sa sample kanina na kasya ang open face helmet dyan. And then, gaya ng sabi ko, you will already have a 30-liter top box na kasama na pag binigay mo. Ito na yung susi niya. So, when you open it, ito na siya. So, itong top box na to, you have the option to replace it. Pero at least, hindi ka nagagastos. Sakaling kailangan mo lang naman ng mga extra baggage for your helmet at iba pang mga dalahin. Built-in na yan, mga brother. So again, more to come pagdating sa actual performance nitong Agility Eco 125 dahil dadalhin natin to sa real world. The SRP is 82,500 pesos. Sa tingin nyo mga brother, sulit nga ba ang motor na to? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpuhulga sa lahat ng mga motorcycle news or business tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Bawag ako mag-test kasi nasa sasakyan yung helmet ko. Tatabi ko lang. See you next video mga brother. Salut!